Ako, nakikita ko syempre, hindi mawawala yung part na proud kami dun sa naging achievement po namin. Pero ang more on para maka-inspire. Kasi ang binibenta po namin sa negosyo na to, hindi lang naman yung income na malaki. Lagi ko ang sinasabi sa kanila, kung gusto mo mag-front row, hindi niya ibibigay sa iyo yung pang-everyday mo. Ang ibibigay niya yung pangarap mo. Kaya pag nakita nila na ikaw, ina-achieve ka sa mga bagay na yun, actually yun ang gusto rin naman ng tao, gusto nila marating yun. Hindi naman kami nag-start na mahirap. Pero just like any other na nag-work after retirement, akala kasi nila at maayos na yung buhay dahil may mga nakuha after retirement. Pero saglit lang pala yun. Yung brother ko, hindi makapag-aral, so ako yung nag-stop para kumita hanggang nahanap ko yung ganitong klaseng business. Actually, burnout na nga ako sa ginagawa ko noon, parang nawawalan ako ng pag-asa. Pero nung nakita ko po si Kuya Sam tsaka si Direk, doon lang kumalma yung kalooban ko. Sabi ko, subukan ko to, mababait itong mga taon to eh. Baka dito rin ako matulungan, tsaka baka dito rin magbago yung buhay ko. I started from wala pong grupo, pero ako yung nagte-train for them. Sinipagan ko po talaga. Nakaka-travel, napapaaral yung kapatid ko, pero masakit pa rin eh. Hindi kami zero na wala lang eh. Nabaon pa kami talaga sa utang eh. So yun yung talagang ginapang ko from zero, negative. Akyat to zero. Siguro yung naging comfortable na talaga kami kahit papaano. 14, 15 po siguro, medyo okay na. Hindi ako nagkakamali, doon ko po nabili yung first na sports car ko eh. Kaya kahit papaano sabi ko, pwede ko masabi na mas okay na ako kaysa dun sa dati. Kung tao na tumulong talaga na bumago ng buhay namin. Si Direk RS po talaga, tsaka si Kuya Sam. Yung mom ko kasi, nag-work din po dito sa front row. Sabi ko, Direk, for the meantime, okay lang ba mag-work muna rito yung mom ko? Basta yung makakain lang po kami ng 3 times a day, okay na. Hanggang lumaki lang po yung network ko, hanggang kumita lang po ako. Pero eventually, hanggang ngayon po, yung mom ko po, nandito pa rin sa front row. Pag pumunta po kayo doon sa cashier sa main office, yung number 1, si mami ko po yun. So ngayon, at least kahit pa paano okay na sila. Kahit nang pinapatayo ko yung bahay nila. Kasi hindi naman sa akin yung mga kotse ang importante. Ang importante yung mabigyan ko muna sila ng comfortable na buhay bago yung sa akin. Para kay Direk tsaka kay Kuya Sam, walang hanggang pasasalamat. Hindi lang niya nabago yung buhay namin. Nabago niya yung pananaw namin sa buhay. Lahat po ng mga tao, pag nalilink po sila sa front row, nababago niyo po yung buhay nila. Ito po yung pag-asa na inaantay nila kasi kadalasan inisip nila wala na. Buti na lang po dumating yung front row sa amin. Millionaires Club, hindi ko binibilang yung millions na kinita mo. Para sa akin, siguro mas maganda yung bilangin natin yung mga buhay na nabago natin. Yung mga tao na na-inspire po natin. Tsaka yung importante rin na talaga is yung mapalitan yung mindset nila eh. So, nakikita mo naman sa kanila na kailangan nila talaga ng tulong. So siguro pinaka-importante na nagawa namin bilang Millionaires Club is nabago namin yung mindset ng tao. Na from wala, pwede palang meron. I am Sir Christian Villanueva and I am forever front row.